hindi yan magiging negosyante. So, I was curious, ano bang karakteristik ng negosyante na hindi ko pwedeng makuha? Yes. No? So, pinag-aralan ko yan. Pagka nakatanggap ka ng criticism sa mga may alam talaga, napaka-importante po talaga na tinatanggap mo muna bago ka ma-offend, no? Yes, yes. Yan ang isang learning na kailangan natin matuto, no? Opo. Hindi lang humility, willing to accept your mistake, yung willing to appreciate the advantage of other people. Ito naman po, Doc, yung istorya po ng pagkakabili nito ng Kodo. Kasi yung Kodo po, isa po sa best speaker in the whole world po talaga tong Griffon Kodo eh. Paano naman po, saan nyo po siya napakinggan at paano nyo po napag-decide na siya na yung bibili nyo? Ang mga susunod nyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Dr. Albert Uy, isa pong doktor, negosyante, atleta at isang audiophile. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong perspektibo, paniniwala, pagkatao, pangarap at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang matuto sa isa't isa. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is Epic. Dr. Albert Uy, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa invitation po namin na ma-interview kayo kasi sa totoo lang po sa audiophile community po, napakaganda po ng mga words na naririnig ko sa inyo. And yun nga po na si Abong po, isa po sa mga mentors ko, na-recommenda po kayo na sobrang dami ko raw pong matututunan sa inyo. Kaya maraming salamat po. Sa totoo lang, yung grabe po yung bahay at saka yung sound system nyo, talagang nakaka-inspire po, sobrang nakaka-inspire po. Opo. Doc, Thank you for your time to come here and to interview me. Hopefully, makaka-part ako ng importanteng message sa inyo. Ay, sigurado po lalo yan. na tungkol sa audio. Opo. Maraming salamat po. Doc, punta na po tayo kagad sa unang tanong. Yes. Doc, ang unang tanong ko po, para sa inyo po, ano po ba ang definition ng good sound po? Ang good sound, kailangan merong, napaskil ko ngayon, no? Merong 7 character na kailangan meron siya, no? Not really, ang ibig sabihin ng high-end, no, should not be based on high price, but based on high performance. Anong ibig sabihin ng high performance, no? Kailangan may musicality, may sound staging, merong timbre accuracy. So, ang ibig sabihin nun, yung violin should sound like a violin, no? Whatever instrument should sound like it's the instrument. Tapos ang importante yung balanse ng high, mid, saka bass na sounds, no? And then presence of macrodynamic and microdynamics and ambient envelopment, no? Actually, yan ang pinakamahirap, no? But and transparency. Yung as if yung walang major sound na obviously coming from the speaker. So nawawala yung speaker mo. Yun po. So yun ang tapos ang sound, yung sound stage naman, merong central imaging, lateral imaging, tapos between the lateral and the mid, no. So tapos may kasama na din yung contrast. Ibig sabihin, pag meron kang contrast, lumalabas yung layering mo. Yung layering, ibig sabihin, tapos may height, yung sound mo may height, may width, may depth, even to the fourth dimension, no? Yung nasa likod, yung sound or nasa in front of you. I don't know how do you classify them, no? Merong sa gitna ng in between the listener and sa likod ng listener. Kung yung software merong ganong character, dapat mailabas din niya. In simple, yung pag makuha mo yan, nakuha mo na yung 70% ng sounds. No? Yung 30%, saan po magagaling? Kanya-kanya na yan. No? Yung iba, gusto nila mas emphasize yung meat. Yung iba, gusto nila mas smooth ng meat, o mas makapal ng meat,
or mas focus ang something na hinahanap nila, no? So yun ang compose of the 30%, no? Meron pa akong isang audio file, ina-emphasize na kailangan elegante down sound, kaya lang royalty, majestic ang sound, no? How we characterize that, hindi natin alam, kaya I put that into subjective, no? Gets. Kasi hindi natin pwedeng pag-usapan yan na Opo. by each one of us. Opo. So sa kanya na yun, eh. Apo. No, yun iba gusto pang yung tambol, merong tunog ng balat. Apo, tunog ang balat. Apo. Okay. So kanya-kanya na yun, Opo, no? Those are the yes. subjective. Yun iba gusto nila na kahit na anong lugar pwedeng pakinggan yung sounds mo. Gets. Siyempre ang center seat is the best Apo. seat sa audio. Sweet spot. Sweet spot. Opo. Doc, mamaya po, balik ulit tayo sa detalye po dun sa paano po makuha yung magagandang sound. Pero balik po muna tayo, Doc, sa simula nyo po sa audio. Paano po yung istorya? Paano po kayo nahilig sa pagiging audiophile po? Actually, my father is a music lover. Wow. So, nagsimula doon. Parati siya bumibili ng equipment. But, at that time, hindi pa uso ang pinapakinggan nila more on music. Music, tuk-tuk lang. No? Wala pang yung sinasabi ko, yung imaging, wala pang ganun. Basta Yes, puro ganun lang. That was the era ng 80s, no? Hanggang more or less late 80s. Puro ganun lang ang pinapakinggan nila. Opo. So, nung pumasok ako diyan, no, I'm willing to learn Yes, as everyone else, no. So, lahat ng kung saan may tugtog, saan may gusto magpa-audition, Opo. sumasama ako. Pumupunta po kayo. Maski na maliliit na speaker, malalaki, no. The more you listen to, the more you get improve your knowledge about audio. So, I enter into a Philippine Audio Society, the group, no. So, actually, when I start up my system, no, in-invite ko na sila kaagad-agad. So, nag-experiment pa lang ako sa acoustic, in-invite na lang. They were very frank na Opo. after 15 minutes of listening to my system, Opo. one of them say, turn it off. It's unlistenable. Ouch. So, actually, hindi ako nagalit. So, natuwa pa ako doon. Opo. So, every meeting we have, no, tumatabi ako sa kanya. Umuupo ka sa site niya. So, ano ba talagang ang sinasabi mo magandang sound? Unti-unti natututo ako doon. Opo. Actually, Nakakatuwa he's po. one of the founder of our society. Opo. No? Tapos merong isa, naging mentor ko din. Opo. Kailang he passed away, Oh, no, recently. Opo. Kilala Sino po niyo din kung yan. pwede po natin Si mabanggit? Philip Chua. Philip Chua. Philip Chua po? Opo. So, he's one of the pinakamaagang nag-develop ng yung sinasabi kong Opo. sound staging, all those what I mentioned, no? Opo. Siya unang tinuturo sa amin. Siya po ang Although, turo and then he introduced me to his mentor, Opo. which I also learned to know him. No, Opo. I learned from him also. He's old man, Mang Dima. Mang Dima? Yeah, Hindi ko po. she passed away also already. Okay. Yeah. So, diyan nagsimula yung audio journey ko. Nakakatuwa po, Doc, no? Na parang iba po talaga yung importansya ng humility sa simula pag nagsisimula ka sa kahit anong endeavor po. No? Na parang pagka nakatanggap ka ng criticism sa mga may alam talaga, napaka-importante po talaga na tinatanggap mo muna bago ka ma-offend. No? Yes, yes. Yan ang isang kailangan, isang learning na kailangan natin matuto. No? Opo. Hindi lang humility, willing to accept your mistake, yung willing to appreciate the advantage of other people. Gets. Totoo. So like me, even up to now, I'm still listening to other people's system, but I don't criticize them Gets. right away. I always my goal is to get
the number one asset of that system. Gets. So I always remember it. Like kilala natin si Opo. Abong. Abong po. We call him Professor Abong. Professor, No. ba? His The system Einstein of audio. is number one in imaging. Gets. Yes Yeah, po. number Opo, one. napakinggan ko yung Number system one. niya. Grabe po. Opo. Doc, matanong ko lang po. Ilang taon po kayo nung first yung nasabi sa sarili niyo na audiophile na ako? I started sa serious audio business, not business, audio journey Apo, Joy. in 1990. 1990. Because I always have a hobby, no, but I always see to it one at a time. Gets. That was Focus. after my hobby of bicycling. Cyclist So, po kayo. cyclist, yeah. Siya po, yung producer po natin, cyclist. Ang galing po, no? Na from, ang layo po nung cycling papunta sa audio, no? Opo. We are raised by my father Opo. as a sports people, no, sport person. I become an athletic. I was early age at my teen up to early 20s. I'm the Philippine representative of badminton. Badminton. Ako naman po ang badminton varsity po ng high school. But our at that time our badminton is not as fast as right now. Gets. But, Opo. it's more on the clear shot, lobo, something Gets, like that. opo. Pahirapan, paguran. Opo. Nakakatawa po, no? Kitang-kita nga po na, kumbaga, mukha po talagang athletic kayo ng bata kasi po, at your age po right now, sobrang lakas nyo pa po ngayon. Hindi naman. Opo, nakakatawa nga po ng sipag-sipag nyo pa po sa lahat ng galaw po kanina dito. Nakakatawa po. Doc, Ang lakas, Opo. nakasulat lang sa likod natin. Pero hindi natin alam ano nangyayari sa loob. Opo. Pero, kumbaga, dahil po doktor kayo, panigurado po, naalagaan nyo naman yung sarili nyo. Doc, punta po tayo sa unang-unang system nyo. Ano po ba yung unang-unang system nyo nun? Ang unang system ko ay BW802. Bowers and Nasimulan Wilkins na. po. Opo. Pero yung lumang model pa, yung maliit. Opo. Doc, ano naman po, yung natututo po kayo, paano na kayo nagsisimulang, paano po yung philosophy nyo sa pagbili po ng system naman po, ng gamit po, ng hardware? So, I'm a very very obedient follower ni Mang Dima. So, ang advice sa akin, no, since the development of digital, no, nasira daw ang audio. So masyadong matining ang highs, no, ang mid masyadong manipis. So, he always recommend na it's a combination of tube and solid state. No? So Hanggang it's either tube preamp or solid state preamp and then tube amp. So yun ang philosophy na sinusundan ko. Hanggang ngayon po, yung pa rin po. Yes. Po, yun din po yung pangarap ko, yung hybrid po ng tube at saka ng pero sa ngayon di pa po kaya. Doc, kung matanong ko lang po, yun nga po, mapag-usapan lang po yung analog at saka yung digital. So sa inyo po, ano po talaga mas magandang tunog? Okay. Ito wala sa libro ito, no. Sa aking konsepto lang, no. Ang analog, ang sound is example, itong sound ng analog ganyan kalaki. Ganyan kalaki. No. So yung density niya nakalat. Sa digital, ang sound ng digital maliit. So, ang density niya masiksik. Gets. So, pag nalaman mo itong principle, no, itong digital na ito, masyadong maliit, papalakihin mo. Gets. Magiging analog-like na. Okay? Ang analog na medyo malabo, kailang malaki siya, malalaki. Ang digital, ang sound maliliit. So, yung sound density, masyadong sa isang siksik. No, ang analog medyo malaking sound.
no, mapaperceive yung mas malaking mga image. Kalat siya, Opo. diffuse, no. Tapos hindi siya matining dahil nakakalat yung mga density niya. Gets So po. kailangang malambot ang dating ng sound. Opo. Ngayon, digital, kung alam mo yung principle na ganun, Opo. pwede natin co-convert natin magiging analog ang sounding. Oh, paano po yun? So, ang digital, no, papalaparin natin ng speaker separation, Opo, yung opo. yung width ng speaker papalakihin natin, Opo. no? Tapos ipo-pull out natin yung speaker para according to sa sitting position, yung height ng tao, no, Opo. should be about 1 head of your sitting Opo. head, no. So pag nagawa niyo ganun, tapos medyo paatas niyo yung sound, Opo. it will sound a little bit like the analog already. Gets. Okay? So yun ang sekreto doon. Opo. So pero kung tatanungin mo sa akin, Opo. no, kung which is better, Opo. no, analog pa din. Analog pa No, rin po. talaga. Kailang ang problema sa analog, iba-ibang recording, iba-ibang dating eh. So masyadong malalayo. So especially yung old recording, no, Opo. nasa speaker tumutugtog, obvious na nandoon sila, no. So kailangan sa galing na pagka-adjust ng speaker Opo. para madidipuse ng konti, parang hindi siya solid na coming from your speaker ang sounds. So yun ang concept ko sa between the analog and digital. I hope I answer your question. Yes, opo. Okay. Pero kumbaga, paano po ang ano nyo naman? Pag nakikinig po kayo, ano po ang mas madalas? Digital? Dahil po 'di ba sa digital may aspect ng medyo mas madali siya i-setup. Or mas madalas pa rin po kayong LP po? Initially, my system, no, is purely digital. Okay po. Okay? So, nakakaraos ako doon na until I become a member of Spoil Audiophile, another group. Spoiled audio pa yun. They claim without an analog, Opo. you're not an audiophile. Oh my God. Ay ako, hindi pa ata ako. Wala po ako. Analog. Pero huwag niyong pansinin yan, no? Ngayon, nakasample na ako sa inyo. Yung pinatugtog ko yung digital ko. Opo. It look like digital. Napaka po. As in, yung room po kasi, yung acoustics din ng room talaga, perfect eh. Opo. Doc, kung mapunta naman po tayo sa ano po, sa hardware po. Para sa inyo, ano po yung pinaka-important element sa isang system? Ang pinaka-importante, ang source. Ibig sabihin, kung sa digital, Opo. siyempre yung DAC. Opo, Kailangan yung maganda yung DAC. No? Tapos kung sa turntable, Opo. so kailangan maganda yung cart mo, karayom, at phono stage. Phono stage. Okay. Para lalabas yung real sound Gets po. ng whatever software you have. Doc, kung mapunta naman po sa ano po, sa philosophy po kasi yun nga po nagkakaroon ng notion minsan na ang audio filing po is para sa mga may kaya lang or para sa ganyan. Pero ako po bilang audiophile na wala naman masyadong budget, basta yung passion ko po sa pakikinig at makakuha ng magandang tunog. Pero sa inyo po ba, Doc, paano nyo po ba binabalanse yung finances at saka yung gusto nyong makuwang speaker? Kasi marami pong audiophile na may pangarap makuwang speaker pero syempre hindi pa po afford. Paano po ba dinidiskarte yung gano'n? Okay. So, isang example kanina, no? Do you know I'm just using a Chinese DAC? Oh, opo. Maganda po Chinese. Ayun, yung po JCS po. Itong Denaprips. Denaprips, opo eh. Chinese DAC. On the other side, I'm always using another Chinese DAC, Holo. Which I have also a very expensive DAC, DCS. Opo. No, the difference is hindi lalampas ng 15%. Opo. So, hindi Malayo yung presyo pero makakahanap ko po ng magandang tunog. So, ang technique diyan, no. Pag-set up ng speaker, no. Kasi number 1 sa akin, set up ng speaker. Opo. Second lang yung acoustic. Gets. Hindi yun. I have experienced on my early days as an audiophile, no. Opo.
I went to a room, L-shaped room, Opo. full of mirrors. Lahat mirrors ang wall. Bawal yun. Oh. So that guy played the music for me. No? Kinalabutan ako Opo. dahil parang nandoon yung tao kumakanta. Although may ano siya, no? Ang speaker niya hindi pwedeng ilapat, no? Ang reflection ng mga salamin, no, malayo. So kayang-kaya niyang palabasin those imaging I'm talking about, no. Opo. Normally ang imaging kailangan maraming absorber, Absorption. no? Opo. Pero siya hindi, no. Importante yung hindi tumatama yung sounds niya sa mga mirror niya sa back, sa side. Kasi malaking room. Sobrang laki yung oo. pong kailangan. Tapos nilagay lang. Ang distance ng dalawang speaker is almost less than 8 feet. Oh, okay. Okay. Kaya lang, he's very tedious. He's a piano player. Or pianist. And pag nakinig ka ng music, hindi ka pwedeng gumalaw yung ulo mo. Ay, ganun. Oras na gumanon ka, mawawala ng image. Oras na ganun, nawawala. So, kailangan ganun lang. Diretso po talaga. Pero, grabe. Even yung kantate, pinatugtog lahat. Yung mga choir, tumayo. Mapipil mo siya. That is my first eye-opener. Kaya, sabi ko, itong tao, talagang based on adjustment ng speaker, gawa niya yan. So, importante yung adjustment ng speaker. Anong kailangan natin? Yung dalawang speaker, kailangan ang sound dumating sa tenga mo, no? Almost at the same time. Sabay na sabay. Opo. So, pagdating na at the same time, no? Mapipil mo, bumabaliktad yung image, yung napupunta dun sa kabila na nakatayo sa center. Ganyan. Pag nagsiset up po ba kayo ng speaker, paano po yung, ano nyo po, more on may device po kayong pinang-place? Or tenga lang po talaga? Wala. I use 3 CD, no? Opo. The in-pace, Opo. tapos yung paglakat niya, kailangan from center, napupunta sa in-between the two center and then to the speaker. Okay. And lateral to the speaker. Pag nagawa mo yun lahat, no? Almost siguro mga 90% of the music you can already play. Opo. Pero Tapos tenga lang po talaga, yung out of pace, no? Kailangan ma-emphasize natin. Kaya kanina pinakinggan ko sa inyo yung music na out of pace, yung kumakanta sa likod, no? Umiikot sa likod. Those are out of pace, no? Pag nakuha mo din yun, masyadong magiging focus na yung system mo. Opo. Dok, ito po, kung mapag-usapan natin po yung mismong hobby nyo naman po sa pakikinig, gaano po kayo kadalas mag-sound trip po sa isang araw po? Dati, nung nagsisimula ako, almost every other day. No? Pero ngayon, no, actually, nagsimula ako, very, very disciplined ako. No? Opo. Nag-dedicate ako ng almost, sabi ko, within 3 years, tatapusin ko yung audio. Ganun po. Opo. Hindi sa bahay na ito, nung isang bahay. Sa dati niya. Opo. Although maraming nakapakinggan doon sa bahay na yon, marami din nako-comment, especially si JR, no? Opo. Kilala niyo yun, no? Si Listening Style, hindi mo kilala. Opo. So, yung sinasabi niya, that is the best music room all over the world. Sabi daw niya. Pero napakaliit lang yun. Opo. So, marami nagsasabi ng ganun because of the acoustic. Ganun. No? Pero, totoo, yung acoustic na yun, almost perfect. No? Ang speaker adjustment, hindi pa ako ganun ka-tedious. Pero, nagawa ko na din ng konti. Ano po speaker nyo nung panahon na yun? At that time, kasi nag-evolve yun, no? From ito to, napunta ako sa BW 800 Matrix. Opo. Napako na ako doon. So, matagal yun. No? Maganda po ang Bowers and Wilkins. So, after 3 years, no? Sabi ko, walang mangyayari sa akin kung puro audio lang ako. At the time, I'm just around siguro 45. Opo.
So, nag-resign ako. Nag-resign po kayo? Oo, nag-resign ako sa audio. Opo. Na-concentrate ako sa negosyo. Opo. Sige po, pag-usapan natin yung negosyo mamaya. Opo, sige po. So, nung nag-resign ako, nagulat nga yung mga kaibigan ko, ayaw mo na kami masama. So, sabi ko, hindi naman sa ganun. So, makakonsentrate lang ako. Kasi, audio is masarap pakinggan, kailang walang pera. Walang pera. Yun nga rin po. Saka, kung na-addict ka dyan, puro gastos. Opo, mauubos nga po. Kung di mo alam ang principle ng pagpipili. Tapos kung nagbabasa ka ng review, lately, mayroon pang YouTube, kung na-influence ka doon, Opo. hindi ka matatapos. Yun nga po, yung And problema. they claim it's a journey already. Opo. Journey, ibig sabihin, walang katapusan. Walang katapusan yun nga po Pero sa inyo po, ang philosophy nyo, dapat matapos. No? Pero Dok, nagulat lang ako na 3 years yung plinano na parang kung sa iba pong endeavor, grabe yung 3 years para buuin yung isang system. Pero yun po talaga yung kailangang panahon at saka yung effort para matapos po yung system. Lately, na-challenge din ako in the show, in the local show. Nagpapasalamat ako sa ilang mga tao. Pinapaset up nila yung system nila sa akin. So, in short, nag-resign ako ng audio after 3 years. So, after 3 years, wala pa din akong bumalik sa audio. It so happened na naimbita ako ng isang kaibigan ko sa PAS, sa Philippine Audio Society. Pupunta daw sila sa Hong Kong. Hong Kong po. So, nung papunta kami doon, accidentally, na-meet ko maraming audiophile sa Hong Kong. Gets po. Tapos, ang plano nila, pupunta sa Pilipinas. Sabi ko, so, siyempre, naging kaibigan ko, alanganin naman hindi natin magse-set up ulit, para i-share sa kanila. So, nahiya ako. So, nung bumalik na ako sa audio. Nag-set up na. Ito na po yun. Hindi pa. Nandun sa dapitan. Ito naman po, Doc, yung istorya po ng pagkakabili nito ng Kodo. Kasi yung Kodo po, isa po sa best speaker in the whole world po talaga tong Griffon Kodo. Paano naman po, saan nyo po siya napakinggan at paano nyo po napag-decide na siya na yung bibili nyo? Yan, kasalanan din ni Prof. Abong natin. Sinama ako sa Taiwan based on invitation ni Wilfred Lim. Nakinig kami doon na napakinggan namin yung Trident, yung lower version nito. Trident. So, napakagandang setup. So, naturally, iniisip ko, pag Trident, ganun kaganda. So, bibiling ko na lang yung flagship. Yung flagship po. So, kinausap ko si Wilfred. So, nagbigay na ako ng down payment, ganyan. Although, hindi ko pa napakinggan. So, nakataon, pumunta kami nga sa Munich. Nung pumunta kami doon, napakinggan ko itong Kodo. So, bulong ko sa sarili ko. Parang mali ang speaker na bibilin ko. So, ibig sabihin, hindi ako nagandahan. Pero anyway, nandyan na. So, inentay ko na lang. Nung dumating, based on tanong-tanong kasi itong speaker na ito, may mid high, tapos may bass siya. Actually, hindi lang siya bass Ang cutoff niya nasa 200 Hz. So, ibig sabihin, yung vocal niya, manggagaling dyan, at the same time, manggagaling din dyan. So, kaya, hindi katulad ng ibang speaker, yung subwoofer or pwedeng ilagay sa likod o whatever. Sa likod, pero ito, hindi. Kasi may boses din po. Kailangan na a little bit ahead siya para mag-form ng isang sound na arrive at you sa listener at the same time. Ito naman po, Doc, itong room nyo po, gano'n nyo po katagal tinapos to? Okay. Tapos itong room, this is the music room that built the house. Baliktad, Baliktad. So, dahil nakatira na din ako sa Ayala doon, may bahay ako dyan. Kailang walang music room na pwedeng i-accommodate. So, every time na makikinig ako, pupunta pa ako sa old house namin sa Dapitan. So, wala. So,
So nung ginawa ko ito, no, talagang ang main purpose nito for music room. Music room. So the rest is yung accessories lang. Opo. So anyway, pinaganda na namin. No? Kinuha natin yung pinakamalaking possible na pwedeng maging isang music room. So yung height, tignan mo. No? Yeah, grabe nga po. Walang. Although yung kay Prof. Abong talagang Opo. given mas mataas. Pero Opo. this one is within the golden ratio ng Opo. audio system. Opo. No? Namely, yung 1, yung height, Opo. no? Times 1.6, Opo. yung width, no? Times 2.7, yung haba. Grabe, may mga ganong computation po pala. No? Ang purpose nun para yung certain frequency hindi magdodoble. Gets. Para ang purpose nun, yung golden ratio, ang purpose nun para certain frequency hindi magdodouble. Kaya wala kang mode, ang tawag sa mode, no? Yung mode sound, yung na nagdodoble o nagtriple o nagquadruple. Noted. Yung that frequency. Frequency. Opo. Kaya magiging masama. Dok, kung mapunta naman po tayo sa last few questions na po sa audio, ano po may papayo nyo sa mga nagsisimulang audiophile pa lang? Makinig ng makinig. Kahit anong system. Opo. Dalawin natin. Tapos pakinggan kung ano maganda sa iyo, i-note down nyo. No? Normally, when I listen to a system, no, I usually bring with me a notebook. No? I write all the 7 categories. No? So, musicality, I would say 3/5. 5 yung pinakamataas. No? Something like that. Na sound states, ganyan. 4/5, like that. No? So, tapos remarks. Anong pinakamaganda doon? So, yun ang pinapag-aralan. No? Tapos, ang purpose nun, if you have a companion Opo. will doing the same, no? Or 3 or more doing the same, mako-compare na yung notes nyo. Gets. So, pag nako-compare mo yung notes mo, pag masyadong malayo from the other 2, ibig sabihin, kailangan i-develop mo pa yung tenga. Totoo po. Doon po pala po pasok yung importansya po ng community ng audio. No? Yes. Importante may mga kasama ka dun sa hobby. No? Kailang yung wag yung kanya-kanya. So ibig sabihin meron kayong philosophy na kailangan i-after yung 7 or 8 na categories, no. Doon kayo mag-uusap. Otherwise wala kayong pag-uusapan. Gets po. Mamaya pa ipa-flash namin yan. Yung philosophy niyo po. Nandito sa room niyo yung yung philosophy po ni sir, yung mga importanteng elements po yung mamaya ipapakita natin. Dok, punta naman po tayo kasi nga po, since idol po namin kayo sa pag-audio po, given po na para po makayanan po makapagbuo ng ganito or makapag-sounds po ng malaya po, importante po yung certain level of success po. So kung punta naman po tayo po sa philosophy nyo po sa business, sa finance, and technically life philosophy nyo po, punta po tayo sa success po. Ano po ba ang ibig sabihin para sa inyo ng salitang success? Ang success, no, pwede natin sabihin may konting financial freedom. Opo. No? Ibig sabihin, hindi mo masyado na inaatupak yung daily needs mo. Opo. No? Daily na yung kinukuha yung gastos. No? So, tapos, another success, no? Yung let's say yung mental, no? Opo. So kailangan ayos yung mental mo, no? Mental health po. Tapos yung physical mo. Opo. So kailangan pilitin natin ma-maintain, no? Opo. Na sa akin ang physical importante yung mental, no? Mental po. Tapos yung heart and lungs. Gets. Opo. Ibig sabihin, pag nasira yung heart and lungs mo, konting lakad lang, napapagod ka. Gets po. Opo. So, hindi ka na healthy or consider matanda ka na. Opo. Tapos pangatlo, yung legs mo, Opo. kailangan malakas. Ayun no? nga raw po, no? Oo. Parang indicator daw po ng longevity, yung leg strength daw po. Opo. So,
Tapos yung mata. Mata, opo. So, yung mata, kailangan ma-maintain natin na kung pwede, yung hindi maging blind or malabo. Opo. So, kailangan try to maintain yung apat na aspect, no? Opo. Mental, mata, heart and lungs, Opo. tapos yung legs. Nakakatuwa po na siyempre po dahil MD po kayo, so para kumbaga nakakatuwa po na yung success po is nakikita nyo rin na pagdating sa health. Kasi marami pong tao na tinitignan lang yung success financially or ano po. Pero sa inyo po, importante yung balance ng lahat ng aspect na from mental to physical. Kasi totoo naman po kung ano pong use ng financial nyo, kung yung katawan nyo hindi naman malakas, di ba? So, for your information, hindi lahat ng MD very healthy. Oo nga po. May mga matitigas din daw po ulo. Hindi dahil doon, no? Apo. Ang MD, kung hindi ka continue pag-aaral, no? Yung belief mo, alam mo na lahat, Gets. no? Kasi ang panahon namin, ang college namin, hindi namang masama, no? Ang tinuturo, kadalasan symptomatic treatment. Apo. No? Hindi namin na dinidikin kung ano ba talaga ang cause. Gets. No? Let's say example, diabetes. Opo. Pag pumunta sa amin ng pasyenteng ganyan, no? Normally ang teaching namin, so ibibigay lang yung gamot para bumaba ang sugar niya. Opo. It's either metformin or insulin, something like that. No? Opo. Hindi thoroughly ituturo yung babaguhin lifestyle ng isang tao. Kasi wala kaming ganung karaming oras. Gets. No? So symptomatic nga po. No? Puro ganun lang. Opo. Tapos papagalitan ng pasyente. Kasi hindi naman natin i-emphasize anong talagang masama. So, hindi nalalaman ng pasyente. So, kailang pwedeng kumain, pwedeng hindi, pwedeng ganyan. Opo. Pwedeng cheat. Pwedeng yan. Cheating. Kaya hindi na example, diabetes. Opo. Na once you are a diabetic daw, you are always a diabetic. It's not that 100% true. Oh. Pwedeng ma-eliminate pa yan. Paano po ba kung sakali? Sa diet po talaga. Diet. Opo. Dok, kung ano naman po, kung makwento nyo lang po yung istorya nyo po, paano po from pagiging doctor po, paano po kayo napunta sa business po, sa mundo ng business? Actually, I was challenged by my dad. No? Wow. Sabi ng dad ko nung buhay pa siya. Lima kami makakapatid eh. Sabi niya, Opo. si Albert daw, kailangan talaga mag-aral. No? Nang maging professional. Opo. No? Yan ang bansag sa akin. Hindi yan magiging negosyante. So, I was curious, ano bang karakteristik ng negosyante na hindi ko pwedeng makuha? No? So, pinag-aralan ko yan. Opo. No? At the end, na-understand ko. Opo. Ang being a negosyante, hindi dapat mangbola eh. Hindi. Gets. Ang negosyante, kailangan you mean what you say. Gets. And you do what you promise. Gets. Oh. Palabra de honor po. Kung ginagawa mo yan, no? Let's say may utang ka, Opo. babayaran mo. Kung anong pinamis mo, susundan mo. Opo. So yun ang naging konsepto ko sa negosyo after I was challenged my dad, no. Opo. Akala ko ang negosyo kailangan marunong lang mambola. Hindi pala ganoon. Opo. Tsaka parang ako po sa experience ko rin po dati po, nag-business din po ako naging distributor po ako ng ice cream. Na talagang yung pagiging genuine po talaga eh. Yung pakikipagpalagayan loob sa mga customer, yung po talaga yung pinaka-importante. Kaya wala, totoo ka rin eh. Kasi pag yung bola lang po, talagang nararamdaman nila yun eh. Opo. Dok, punta naman po tayo sa financial literacy naman po. Ano po yung mga philosophy po nyo sa paghawak po ng pera para po matutunan po ng mga makakapakinig dito na kung paano po ba nila mapapalago at saka maiingatan po yung mga pera Okay, po nila. the financial, no. I'm the advocate na believer ako kay Robert Kiyosaki. Kiyosaki po. Opo. So, this is not my original, but this is the basis of his teaching about finance. No? So, number one,
ang gusto niya sa financial literacy, Apo. you should make more money. So lahat ng pag-iisip ng tungkol sa paggagawa ng pera o pag-earn ng pera, Apo. no, gagawin mo, no. So hindi ka agad-agad yan, no. Kaya unti-unti kailangan may due diligence, no. Gets po. Pangalawa is kailangan marunong ka mag-budget ng pera mo. Apo. Apo. So ang budget, dalawang klase lang ang budget eh. Ang budget daw, isang budget for surplus, Apo. isang budget for deficit. Deficit. Apo. So ang problema sa government natin, ginagamit yung budget for deficit. Deficit. So kailangan ubusin yung pera. Apo. Oh, walang budget for surplus. Opo. So pag sinamarize mo yung budget, no. Apo. So pag-aaral mo na din yung asset mo, yung liabilities mo. Apo. So yung income mo. So ibabalance mo yan hanggang talagang may matitira. Apo. So yun ang tinuturo. Saka ang goal po ni Kiyosaki, laging po dapat maparami mo yung asset mo tapos mapababa mo po yung liabilities mo, di ba? Parang ganun po yan. Yes. Yung mga income generating assets, yun po dapat ang pinagpo-focusan na pinagkakagastusan. Apo. Kailang kung hindi mo dibdiban pinag-aralan yung kay Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad po. itong mga bata nagiging ayaw na magtrabaho. Gusto nilang passive income. Apo. Oh. Ang mainly ang passive income ni Robert come from the earned income. Apo. Nakaipon ka na, doon mo gagamitin yung para makakaroon ka ng passive Ang passive income. yun nga Oo. po. Apo. So yung na-overemphasize yung passive income. Kaya Opo. nagiging tamat ang mga bata ngayon. Gets po. Opo. So balik tayo sa pangatlo, no? Protect your money. Apo. Ang pinaka-importante, protect from government. So, totoo lang po kasi masakit Okay. no kung nakukurap lang tapos alam niyo pong kung saan lang napupunta. Protect for all the bunnies, yung magagandang babae. Protect from relatives. No? Apo. So, kung isasama mo ang philosophy ng budget, no? Apo. Very simple lang, no? Kailangan meron kang i-divide mo yung gastusin mo, no? Apo. Very, of course, this is not my original, no? Yes, But I modified it a little bit, no? 50% of your income should be spent on your daily needs. Gets. Upa, kurente, kain, no? Transportation, no? 50% yun. Tapos tatago ka ng 10% automatically from your salary. Tago mo na yung 10%. So for savings. Apo. No, another 10% for increasing improvement of yourself. No, ang tawag doon, let's say, tinago mo yon para seminar, Apo. para magkaroon ng relationship sa mga highly effective person. No? Gets. So gagastos ka din doon, di Opo. ba? Papakainin mo, kakausapin mo, ganyan. So 10% for that, no. Another 10% for savings. Apo. No, sorry. Ano? 10% for investing. Investments po. So hindi ibig sabihin tatago ka para lumalaki. Every month 'yan, no. Apo. So meron ka ng 80% na 'yon, eh. Apo. Tapos another 10% for playing account. Playing account. Playing account? Ano? Oo. Ibig sabihin, kung puro yun lang, hindi ka mag-enjoy ng buhay mo. gets. Enjoy. So, kailangan yung 10%. Hindi man gagastusin Opo. sa isang buwan kaagad. Opo. So, iipon ka pangkain mo. Pang-enjoy. Let's say, isang masarap na pagkain sa isang buwan. Opo. No? Or bibili ka ng isang magandang damit. Opo. Pang sound system. So, that is another 10%. And last 10% Apo. is, sabi nila, tithings. Tithings, opo. Okay. Yung ibabalik mo naman sa Pero sa community akin ngayon, ang belief ko, magsimula muna tayong tithings for our parents. Siguro hindi Yes. naman magagalit ang Diyos. No? Opo. Nakikita ko sa common na nangyayari sa Pinoy. No? Or basically lahat ng population na masyadong mahal ang magulang nila. Gets. No? Pag dumating ang problema, lahat ng pera, lahat baksak doon. Opo. Tapos nakihirap tayo, wala tayong pera. Hindi tayo nag-iipon para doon. Opo. So kung may surplus na doon,
that's about the time pwede na tayo mag-tithings. Opo. Budgeted na. Oo. So pag ganyan ginagawa mo monthly, siguradong may pera kang matitira. Opo. Kahit ano pa yun. Ang maganda po dun, kahit maliit o malaki, pwede mo siyang budgetin ng ganun. No? Oo. Opo. Tapos yung 10% for investing, yung for future investing. Opo. Yun po yung pang Kung may chance na, may ganun dito, may isang chance na ganun na kailangan, wala kang pera. Opo. Gets. Wala kang mangyayari. Napakaganda po. Dok, napansin ko lang po no, na ano po kayo, no, mahilig po kayo magbasa. No? Kasi kanina po, nung pinag-uusapan natin bago yung shoot, napag-usapan po natin yung si Napoleon Hill po, yung Think and Grow Rich. Tapos ngayon po, nabanggit nyo si Kiyosaki. Para sa inyo po ba, ano po ba yung importansya ng patuloy na pag-aaral para po marating yung success? Ang belief ko, no, kailangan meron tayong model na susundan. No? Kasi paglabas natin sa school, no, wala tayo eh. Halimbawa, papasok tayo sa business. Well, we studying medicine, no. Totally wala kaming alam sa business. Opo. So kailangan nakaaral tayo, no. So saan tayo magsisimula? Sa improve ourselves muna. Yes. Yun ang importante, no. Ang galit na galit ako sa misis ko. So, 10 years ago, ahead of me, nabasa na yung Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad. Hindi sila nagandahan. Hindi. Ganun po, So, ibig sabihin, hindi nila sabi, Doc, Albert, basahin mo ito. No, napakaganda nitong libro. So, nagsimula ako sa self-improvement muna. No? Opo. Basically, ina-encourage ko sa inyo, no? Gamitin niyo yung libro, although mahirap basahin, no? Opo. Yung libro na yun, no? 7 Habits of Highly Effective People. Opo. Kaya ano po? Nakita ko po yun. Oo. Nakalimutan ko na yung sinong author. Ko rin po yung Namatay na din ng Pero author. nakikita ko po lagi yun. So, pero yung libro na yun, napakahirap Tapusin. basahin. No? Opo. In simple, no? Since na-mention na natin, no? Opo. I-mention ko in passing, no? Tapos synopsis, no? Opo. So, ang number 1 habit niya is be proactive. Proactive. Okay? Ang proactive is a natural characteristic ng mga Chinese. Yes. No? So, ibig sabihin, parati silang pessimistic. Iisip ng puro negative. So, yung being proactive is ganyan, no? More or less. Pero, wala tayong isang exact word ng proactive sa Tagalog. Gets, opo. Okay? Kailang yung opposite niya, meron tayo. Ano po? Bahala na. Bahala na, totoo po. Opposite ng proactive yun. Ang proactive, no? Let's say, may shoot tayo ngayon. No? Opo. So, pinakahandaan nyo na Opo. kung anong tatanungin. Opo. O, ako naman, on my side, anong ihahanda ko, i-share sa inyo. Opo. Pero, with this topic, Opo. it's so hard kasi open kayo eh. Hindi ko alam kung anong ihahanda ko. Medyo free-flowing po kasi yung style. So, basic knowledge lang sinishare ko. Opo. No? Babalik po So, kami dito for details. be proactive, no? Example ng my father, no? Opo. My late fathers, no? He's so proactive, no? Opo. Sabi na, halimbawa, tatawagin na kami. Next week, next Sunday, kakain tayo sa downtown Ongpin. Gets. Opo. Nakiisip na yun. So, kakain tayo. Ang call time natin, let's say 6:30, dapat nandito na kayo. 7, alis na tayo. Opo. Yan, ganyan. No? Tapos, iniisip na niya, sinong gagamitin na driver? Opo. Yung driver, kasi may 3 driver kami. Opo. Iisipin niya, no, kung sino sanay sa Ongpin. Opo. Okay? Number 2, walang paradahan sa Ongpin. Opo. So, sa kalye lang. No? So, anong sasakyan gagamitin natin? Gets. Na, siyempre, yung hindi maganda, yung pangkaraniwan para pag sa kalye lang, okay na siya. Tapos, pati sa andadaan, iniisip na niya. Gets. Planado po So, talaga. planado. Ngayon, so ganyan, ibig sabihin, ganyan ang konsepto ng Chinese. Which I want as a ano, no, yung kagandahan ng Chinese. Opo.
sineshare ko sa inyo. So, i-develop niyo yun. Ibig sabihin, hindi dahil sa ibang lahi, iba. Opo. Pero yung kagandahan nila, kasi pessimistic sila eh. Opo. So, lahat pinaplano. No? Sa Pilipino, ganun kakain doon. Bahala na. Bahala na si Batman. Bahala na. Okay? Walang plano. So, ganun din, pag in-apply mo sa being an ahente, Opo. sinong kakausapin mo, anong character meron siya, Opo. anong possible na itatanong. So, pwede ba akong detalya or pwedeng overall? No? Yes. So, depende sa kausap mo. So, pinaplano mo na. Opo. O, paano pagpunta? No, halimbawa, 3 pupuntahan mo, kailangan naka-direction ka na. Hindi yung iikot tapos pabalik parang ikot-ikot. So, Gets. nakahanda na. So, yan ang being proactive ang importante. The next habit is begin with the end in mind. With the end in mind. E-N-D, no? Opo, end. Ibig sabihin purpose. Gets. Always remember what's your end. No, kailangan makuha mo yan. Let's say sa audio, Opo. anong end natin? Yan, kailangan define natin. Opo. No? Para yun ang objective natin, kailangan makuha. Opo. So, every time na meron tayong gagawin, kailangan lalagay na sa ulo. Anong purpose ko dito sa tao na ito? Makabenta? Objective po na. Anong product? Oh. So, yun ang kailangan ipag-aaralan nyo. Opo. So, paggising mo, isipin mo na anong end mo ngayon today. Gets. Ang end, maraming klaseng end. May immediate end for the day, for the month, for life. Opo. No? So, yung habit na for life, no? Just imagine, naklalakad kayo Opo. sa isang pasilyo. Opo. Tapos nandito mga kaibigan nyo, nasa tabi nyo. So, naklalakad kayo patungo doon. At the end of the road, nakita mo, ikaw yung nakahiga doon. Napatay ka na. Opo. Ano bang end nakuha mo? Yun ang pag-aaralan natin kung anong nagawa mo sa buhay mo. Totoo yun po, no? So, Kung matanong ko po, Doc, yung kung sa inyo naman po, para sa sarili nyo po, ano po ba yung end nyo po sa long term po? Ano po yung purpose and goal nyo po? ang long term ko, ibig sabihin, financial freedom, no? Tapos edukasyon ng mga anak mo, Opo. tapos anong gusto mo sila maging, almost i-guide mo sila papunta doon. Opo. No? Although, hindi natin lahat magagawa yun. Opo. No? So, at least guide them properly. Gets. No? Para hindi mawawalan ng landas. No? Yun ang end. No? Napaka-importante po. Oo. Opo. In third Tapos, habit po. Nasa third, no? Third habit is, entitled nun is first thing first. First things first. Okay. Maraming madalas na napapakinggan niyan, no? Opo. Ang ibig sabihin, kung anong inayos mo, yun ang unang gagawin mo. Tapos pangalawa, pangatlo. Opo. Ang magaganda dyan, no, yung mga babaeng Opo. kasama natin, Opo. magaling sila mag-first thing first eh. Bakit? Opo. May diary sila eh. Opo. Ano Anong sila? Monday, anong gagawin? Tuesday, anong gagawin? Opo. Mas masulat at saka mas organisado po ang mga... So, kailangan meron din tayong ganun. Opo. So, yung first thing first, ang application yan, no? Kung itong unang sinulat mo, hindi ka lalaktaw ng pangalawa. Gets. Kailangan ayusin mo yan. Tapos pangalawa, pangatlo. Opo. Tapos Kayo po yung to-do list nyo sa isang araw po, sinusulat nyo pa rin po talaga? sa ngayon, more on mental na lang. Mental notes na lang po. Kaya sinabi ko, itong first thing first, no? Opo. Kung napag-aralan ko yan, kasi na-learn ko itong 7 habits Gets. when I was 45 something na. Oh. Kung napag-aralan ko yan during my school days, Opo. baka mataas Opo. mataas ang grade ko. Example ng first thing first, no? Kung meron kang 3 exam, Opo. no? Isang pinakamahirap, isang moderate, tapos isang pinakamabilis. Bukas na ang exam. Opo. Anong unang aaralin mo? Bukas na ang exam. Yung pinakamahirap po. That's totally wrong. Okay po. Alam mo kung bakit? Bakit po? Pag inaral mo yung pinakamahirap, no? Baka hindi mo matapos eh. Gets. So, maneneglect mo yung moderate, tapos yung pinakamabilis. Gets. So, start with mabilis. So, may time ka pa. Opo. Yung kasi yung dati hindi naman weighted ang grades natin. Opo. Equally eh. Yung pinakamabilis, ganun din ang grades. No? Grades, Average pa din. opo. No? So, kasi ang pag-aaral, no, may 2 objective eh. No?
Isa, to get the knowledge. Pangalawa, to pass the exam. Okay? So, kailangan hand-in-hand yan. Opo. Hindi pwedeng puro knowledge tapos baksa ka na. Totoo Baksa po, ka pa din eh. Opo. Hindi naman pwedeng mataas ang grades mo. Wala kang Wala alam. kang matutunan. Oo. Gets. So, kailangan both, no? Opo. So, ngayon, yung pangalawa, yung una, pinakamabilis. So, may time ka pa for the two. Opo. So, isang mabilis, siyempre, magiging 100 na yung grades mo eh. Opo. O, tapos yung moderate, baka matapos mo pa din. Opo. Tapos yung pangatlo, yung pinakamahirap. Opo. Kasi baka hindi mo matapos. Opo. Bahala na. Yung bahay. So, pag matagal pang exam, no, pwede kang magsimula sa pinakamahirap. Pinakamahirap. Opo. Pero may time Pero pag limit. malapit na. Oo, iba na naman usapan. Opo. So, yung first thing first, napaka-importante. Gets po. Opo. Oo. Yung first Example, nagbabakasyon ka ngayon. Huwag kang mag-iisip ng trabaho sa bakasyon. sa bakasyon. Gets. Wala kang magagawa. Opo. Di ba, nasa bakasyon ka, enjoy the vacation. Opo. First thing first yun. So, enjoy. Kalimutan mo na yung nasa bahay o nasa ano. Gets. Pwedeng tawag-tawag lang, pero huwag mo masyadong isipin. Opo. Pag nandito ko, ganyan. Puro problema, ganyan. Hindi pwedeng ganun. Hindi ka mag-enjoy. No? Walang first thing first na yun. Tapos, pang-apat, Opo. no? Seek first to understand than to be understood. Seek muna yung to understand the people, no? Bago to be understood. Ang ibig sabihin nun, halimbawa, hindi kayo makatalo ng concept. Opo. Okay? So, aalamin mo kung talagang anong ibig sabihin ng ganung concept. Pag-aralan mo. Opo. So, kung naintindihan mo yan, hindi ka na magagalit. Gets. Hindi porke hindi tayo parehas, galit ka na. Napaka-importante po. Isang example dun sa libro, no? May isang matanda nasa isang playground. No? Kasama ni mga apo niya. Ang ingay ng mga apo niya. Siya, wala pa kialam na nandun lang siya nakaupo. Yung isang mama, sabi niya, itong matanda na ito, kakasapin ko nga. Papagalitan ko. Bakit hindi na sinasaway yung mga apo niya? Opo. Tapos nung nalaman nung isang tao, sabi niya, wag mong pagalitan yan. Alam mo kung saan siya galing? Sa libing ng asawa niya. Nung na-understand na natin yung situation niya, Opo. hindi na tayo magagalit. Empathy po, no? Empathy. No? Opo. So, isang tao, binusinahan ka. Opo. Nagmamaneho ka, binusinang, galit ka na. Understand mo, binubisinahan ka, baka ka mabanggaan niya. Opo. Di ba? Opo, So, totoo. pag gano'n, hindi ka na magagalit. Totoo. So, you seek first to understand. Intindihin talaga, no? So, pag gano'n, wala tayong away. Gets po. Opo. Next po. Pangilan na. Panglima Fifth na. po. Panglima. Naklaktaw pala ako ng isa. Opo. Number 4 is win-win. Win-win. Yeah, Lagi po win-win. dapat win-win situation. So, pag nagbebenta tayo, pag hindi natin na-close yung deal, hindi maganda. Opo. So, win-loss. Win-loss yun. Opo. So, kailangan win-win. No? Binebenta mo siya. Opo. Sabi niya, hindi ako bibili sa'yo kasi mahal ka. Opo. Di tapos na. Opo. Di kailangan meron kang ibang papasok diyan, no. Opo. Example, sir, di ba gumagamit din kayo ng ganito, disinfectant? Opo. Halimbawa, nagpo-promote ka ng antibiotic. Gumagamit din kayo ng disinfectant. Ito, bebenta ko sa iyo mas mura. Opo. So, i-combine na lang natin dito. So, maski na mas mahal ako, average, mas mura ka. Opo. No. Okay na ba sa inyo yun? So, pag-iisipan na nung kausap mo, so magiging win-win na kayo. Bibili na siya. Hindi mo naman naisahan. Opo. No? Kasi bumili siya, may advantage naman siya. Gets. So, win-win. So, yun parating ang situation, win-win. Opo. Napaka-importante nga po na dapat, wag mong pagka nakikipag-deal ka po, hindi pwedeng sarili mo lang iniisip mo. Opo. So yun ang number 4. Number 5 is seek first to understand. Seek first to understand and synergy. Opo. Last po. So yung synergy, no, ang isang application, let's say isang developer, Opo. saka isang natural environment advocate. Opo. No? Di yan makakatugma yan parati. Gets. Opo. So let's say isang bundok. Opo. No? Yung environmentalist, ayaw nila pa
pa-develop yan eh. Gets. Tapos yung Develop. developer gusto. Opo. Ngayon, paano makakasundo yan? Opo. Oh. So yung synergy papasok na. Ang ibig sabihin nun, 1 + 1 = 3. Oh. Okay? So sasabihin nung pag-aralan natin. So nandiyan na brainstorming. Opo. Sabi natin, anong problema mo? Takot ka sa erosion, di ba? Oh. Okay. What about yung site na walang erosion? Doon ako magde-develop. Okay ba sa'yo? So, ngayon, pag-aralan nyo, di itong site. Tapos, plano ko pa, magtatanim pa dito or whatever. O doon sa naka-eron, magtatanim pa ako. Nagde-develop ka dito. Okay ba sa inyo? Gets. So, yung ano. Opo. Kung paano ba magkakaroon ng harmony yung Yes. yung dealings ng dalawa. Opo. Hindi yung win-win. Opo. Ang gain nila mas malaki. Opo. Another example, yung real sa akin Opo. umapply. No? Opo. I'm a doctor of medicine. No? Opo. So, nung napag-aralan ko tungkol sa baboy, no? Nagtuturo ako sa baboy. So, to the extent na ginawa nila akong consultant. Opo. Binabayaran nila ako. Opo. Okay. So, okay naman. No? Legally, pwede naman. No? Opo. So, ito ang gusto ko eh. No? Hindi katulad ng sa tao. No? Pag naggagamot ako, napagaling ko naman yung tao, kailang financial, wala naman siya. Opo. No? Hihiram pa siya ng pera para bayaran ako. No? Ito naman, pagtuturo ko, kumikita sila eh. Opo. So, Totoo. masaya ako. Win-win nga po. So, yung situation na yun, nasilip ako ng mga veterinarian. Opo. So, nasilip nila na you are illegal practicing of veterinary medicine. Opo, Hindi mo gets. field yan. Opo. So, we will sue you. Opo. So, takot ako. Opo. Takot ako. So, pinag-aralan ko. No? Paano ko sila ma-please. No? So, hindi ko sila inaway. No? Opo. Every seminar na nakikita kami. No? Kinakaibigan ko sila. Gusto ko din matuto. No? Of course, gagastos din ako. Papakainin ko sila. Ganyan. Opo. So, naging kaibigan ko sila. Tapos, at the same time, no, meron pa yung isang multinational company. Opo. No, gusto nila i-promote ko yung mga gamot nila maski na hindi kailangan. Which is, wala sa palatutunan ko yan. Opo. So, pag kailangan lang, saka gagamit ako. Gets. So, in short, bibigay sila ng rebate or whatever, which is, of course, normal sa practice namin yun sa veterinary. Opo. Pero, since ayaw ko din tanggapin, Opo. no, pero nanghihinayan din ako, sayang. Opo. So, inisip ko, sa mga veterinary, sabi ko, veterinary, wag na kayo mainis sa akin. No? Hindi na ako magpa-practice, hindi ako magtatanggal ng pera. Opo. No, magbebenta na lang ako ng gamot. Kinausap ko yung multinational, pumayag naman sila Opo. na pwede na ako magbenta. Naging ako dealer Opo. everywhere. Wala akong particular region. Gets. No, pwede ako magbenta. So as long as prescribe ko, ganyan. Opo. Hindi naman ganyan. So, yun ang nangyari sa akin sa Synergy. No? Opo. Umingrease yung income ko. Opo. Napaganda pa. Yung kaaway ko, naging kaibigan kami. No? Which is gusto nila. No? Tapos nakaroon pa ako ng sariling kumpanya. Gets. Napakagaling. Yun po. ang Synergy Opo. in application. Totoo po. Ang ganda na. So number 7 is sharpening of the saw. Saw is lagare. No? Saw, okay po, S-A-W. Sharpen. Ang saw, ibig sabihin tayo. Opo tayo. So once in a while, we have to relax. No? We have to sharpen our mind. No? Education. Learn from other people. Opo. So, para ma-improve yung sarili natin. Opo. Huwag tayong masyadong magsasayang ng oras sa nanonood ng sine, walang moral lesson. So, libro na may moral lesson na pwede nating gamitin. So, yun ang pinaka-importante sa yung 7 habits. Opo, continuous. Pag na-apply mo yan, ibang tao na kayo. Babasahin ko po ng buo yan, Doc. Opo. So, mas mabilis yung basahin niyo yung sa anak niya, no? Steve. Hindi kay Stephen Covey, yung anak niya. The 7 habit for the teens. Ang concept parehas. Kailang
mas mabilis basahin. Seven Habits for the Teens? For the teens. Pambata. Opo. Pabasahin ko po yun. Mas mabilis yun. Opo. Tapos, ang precaution. Opo. Pag binasa mo yung 7 habits, parating mainit ang ulo mo. Bakit? Bakit? Bakit ikaw lang nag-iisip ng lahat? Bakit sila hindi? Mainis ka eh. Bakit ako proactive, ikaw hindi? Pero papasok yung 8 habits. Isang libro yun, pero 8 habits. Ang summarize ng 8 habit nun. No? Ang legacy mo, kailangan magturo ka. Totoo. This is what I'm doing now. Yes po. So, para magturo, no, yun ang para magkaroon ng legacy na maiiwan sa mga tao. So, pag na-learn nila yan, grabe ang takbo ng buhay niyo. Pag ina-apply niyo. Totoo lang po, sa kwentuhan lang po natin ngayon, ang dami ko na po natututunan. Ano po, talagang dami niyo pong wisdom. Nakakatuwa po talaga na makita po ng mga tao po na successful at the same time. May bukal na loob po at saka yung gusto po talagang magturo at tumulong sa mga tao. Importante, basahin niyo yun. Kasi yun ang na-change ng buong buhay ko eh. Yes. Plus yung sinabi ko kanina, yung Think and Grow Rich ni Napoleon Hills. Po. So, pag sinamarize mo yung Napoleon Hills, Opo. 4 lang gusto kong, kasi the rest, yung masipag, lahat, tinuro na sa atin yan. Tinuro na yan. Opo. Dagdag mo lang yung sacrifice. No? Sacrifice talaga. So, katulad ni Napoleon Hills, sacrifice yung ginawa niya. Opo. Alam mo kung bakit? Opo. Meron timer si yung, sabi mo si Carnegie. po. Timer siya eh. Opo. Meron nang papagawa sa'yo, pero wala kang Walang sweldo. bayad. Opo. So, tinime niya kung ilan seconds. No? Opo. Sumagot siya, okay. No, pwede, gagawin niya. Meron akong papagawa sa'yo, pero hindi niya alam kung ano yun. Opo. So, okay, sabi niya. Pangalawang tanong, gagawin mo yun for free. Opo. Ang tagal niya sumagot doon, Opo. pero nakapasa sa oras. Opo. So, ginawa niya, ang tinuro doon is number 1. No? Kailangan may definite purpose natin sa buhay. Totoo po. Okay? If you can recall, no? Opo. Definite purpose. Ang pangalawa, doing extra miles. Opo. Katulad ng ginagawa niyo ngayon, extra miles yan. Wala nang babayad sa inyo. Ginagawa niyo. So, in the return, no, meron din akong tinuturo sa mga agent ko. No? Opo. Pumapasok kayo dito hindi dahil sa sweldo. Opo. So, pumapasok kayo dahil sa kaalaman. No? So, yun ang philosophy ko. No? Opo. Aral kayo, magiging pera yan. Yun nga po eh. Parang ito po, ginagawa namin siya, yun nga po, na natututo po kami sa iba't ibang tao. At the same time, nakapag-share po kami ng knowledge dahil po napapanood ng iba. So parang, yun nga po, si Sir Abong din po yung nag-impart sa amin na dapat alam mo yung purpose mo. Pag ginawa mo yung purpose mo, side effect na lang po yung pera eh. Parang ganun po. Parang ganun po yung sinusubukan namin. Basta ginagawa lang po namin yung trabaho ngayon. So parang kung ano po yung maging resulta na in the future, sana po magbunga. Parang ganun. Pangatlo, Opo. mastermind. Mastermind. Opo, yung Yes. grupo, no? Opo. So, hahanap kayo ng sinong pwedeng maging mastermind nyo. Opo. Alam mo, sa mastermind principle, gumagastos ako. Oh. No? I group, billionaires Wow. sa grupo namin. No? Tapos, the rest millionaires. No? Opo. Tapos, meron pa akong ibang pinasok na hindi namang milyonaryo. No? Opo. Na may bright minds. No? Opo. So, every month, ginawa namin kumakain ka ng Opo. isang beses. Fellowship. Pero ako lang gumagamit nun. Ewan ko kung malaman nila, magagalit na sa akin. Gets. So, ako lang nagtatanong, boss, bakit tuloy-tuloy yung negosyo mo? Di ba may edad na tayo? No, bakit tuloy-tuloy pang expansion mo? Paano ano yun? Para ano yun? Una, niloloko niya ako. Nagsabi siya, kailangan ko ng pera, Doc. Sabi ko, sorry. Yung serious na gusto kong sagot. Sinagot niya ako. No. Alam mo, nandyan na ako eh. So, ang bangko, ino-offer sa akin ng pera. Papahiramin kita. Tapos sila pa din, nagbibigay sa amin na
na nakuha nilang lupa na ang tawag doon na confiscate nilang lupa narimata. o narimata. So, bibigay ko sa iyo mura pa. Papautangin pa kita. Opo. Doc, hindi mo mapapasukan yun. Diba? Kaya lumalaki. Yan ang isang natutunan ko sa mga na yun. Marami pa yung ibang klaseng mastermind, masyadong matipid. Opo. Ayaw magpayaman sa ibang tao. Opo. Mabusisi. Opo. So, pwede din natin pick upin pero hindi naman ganun katindi. So, ang ganun pala, may ganun palang tao, kaya pala yumayaman. Opo. Tapos merong iba, maganda ang PR. So, pag nagsasalita sila, puro PR ang galing. So, pag-aaralan natin lahat yan. Kaya, nagiging, hindi na tayo, mismo si Albert, hindi na. Opo. Nagiging full of other people inside my body. Gets. Combination po kayo ng philosophies ng iba't ibang successful people. No? Tapos yung pang-apat na kay Napoleon Hills, no? Apply faith. Faith. Paniniwala. Faith. Opo, ito totoo yan. Okay. Faith. Opo. So, ang ibig sabihin nun, huwag ka namang antay ng sign Opo. sa kagagawa. So, as long as yung belief mo is moral, Opo. hindi criminal, Opo. good, gawin mo na. Tutulungan ka na ng Diyos. Totoo po eh. So, gawin nyo na. So, yan ang tinuturo ni Napoleon Hills. Opo. Napakaganda Although, po ng libro gusto ko dagdagan lang ng isa na hindi na-mention niya. No? Yung virtues of all virtues. Opo. Yung sacrifice. Sacrifice talaga. Kasi lahat tayo, no, ayaw tayong maging masipag eh. Hindi masarap maging masipag. No? Hindi masarap magising ng maaga. Opo. Hindi masarap hindi kumain ng masarap. Opo. Opo. Di ba? So, kailangan sacrifice. Aalamin natin why you are doing this. For what? Yun. Purpose po talaga. Ano? So, kailangan sacrifice. Kung nalalaman yung hirap, hindi ka makagising ng umaga. Opo. So, aga kang tulog. Diba? O hindi ka lalakwatsa na. Opo. Or kung nakalakwatsa ka, kailangan sacrifice ka, magising ka din ng umaga. Kasi bukas may trabaho ka pa. Opo. Sacrifice po talaga. No? Kasi wala namang bagay na libre mo makukuha talaga. No? Ewan ko kung nakuha mo yung concept ng hapon. Ano po? Makikipag-inuman sila sa iyo, todo-todo. Opo. Mas na alas 3. Opo. Bukas, alas 6, gising na sila. Disiplina na. Opo. Yun, sacrifice nila yun. Totoo po. Dok, punta naman po tayo po sa pag-handle naman po ng employees. Kasi di ba po, ang pag-business po is leadership yan. Ano po yung mga philosophy nyo sa pag-handle po ng employees para po maging, yun nga po, synergistic yung relationship po? So, ang pipiliin ko yung mga taong willing to learn, no? Willing to sacrifice. No? Yun ang unang criteria ko. Tapos, nag-i-implant ako ng core value sa kanila. Yes. No? Ang core value namin sa kumpanya, marami akong kumpanya, puro the same core value. No? Honesty, no? Cooperation. So, kailangan hindi sila mabubuhay ng walang cooperation. No? So, ibig sabihin nun, kailangan makipag-cooperate sila sa accounting, cooperate sila sa customer, no? Cooperate sila sa kapwa nila ahente. So, walang away. No? Communication, kailangan marunong mag-communicate. No? Tapos, hindi naman, lahat meron ka nun, pero wala kang serbisyo. So, kailangan may serbisyo. So, yan ang apat na core value na inaan namin sa empleyado. Tapos, so, sa empleyado ko, I'm not encouraging mataas ang sweldo, no? Ng basic. Mas mataas ang commission nila. Commission. So, I'm in the long run teaching them how to become an entrepreneur by themselves without investing capital. Gets. Capital ko, pero in-encourage ko sila, no? Pag wala kang benta, wala kang income. Gets. So, kailangan, you have to work hard. No, makaaral ka. So, willing to study kung paano makikitungo sa customer. Pag-aaralan, profiling of the customer, kung anong klaseng characteristic, maka-adapt ka.
Doc, punta na po tayo sa huling-huling tanong dahil medyo mahaba-haba na rin po yung naging kwentuhan natin. Doc, napakadami ko po napulot. Napakagaling niyo po. Tuwan-tuwa po ako na sa dami niyo po na experience, talagang updated pa rin po yung mga knowledge nyo sa bagay-bagay. Kasi yung mga libro na po na napag-usapan natin, ano na po kumbaga, ngayon lang po nauuso sa mga bata yan Doc, kung pagdating naman... Isang dadagdag ko lang, no? Sige po. Whenever you read a book, no? Opo. Importante may summary kayo. Kung wala kayong summary, matingala lang kayo, matuwat lang kayo, makakalimutan nila. Totoo. This I learned from my dad, no? Opo. Hindi siya magaling sa English, no? Opo. Ang basic education na more on Chinese. Opo. But he can watch movies, no? Isang movie, halos 2 oras, 2 kalahati. After that, no, kaya nang i-summarize in 5 sentences. Oh, wow! So, pag hindi mo napanood yung sine, napakinggan mo yung summary niya, tapos pinanood mo, nandun lahat. Gets po. Oh. Yun ang kailangan ma-develop sa atin. Opo. Oh. Maraming tungkol sa audio, walang katapusan yan. Walang katapusan kung di mo isa-summarize Gets. into 7 sentences. Yun nga po Opo. Kung pag nagawa mo yan, meron ka na objective, mas mabilis ang audio. Opo. Tsaka pag na-summarize po kasi, ibig sabihin po, naintindihan nyo na no? Opo. Doc, yun nga po, babalik po tayo. Ang dami nyo pong narating sa buhay, ang dami nyo pong nagawa, and nagagawa nyo po yung hobbies nyo na patuloy at malaya. Kung matanong ko po kayo, para po sa mga taong ligaw or para sa mga taong kinikilala pa lang yung sarili nila, ano po yung may ipapayo nyo para po magkaroon ng happy, fulfilling, and good life po? Ang pinaka-basic, no, mag-aral. Okay? Number 1 yan. So, ang pag-aaral, isang klaseng disiplina na hindi mo maintindihan. Araw-araw, pumapasok ka, no? Isang disiplina yun. Pag ginagawa mo yan for how many years, no? Yung disiplina, pag nasa iyo na, no? Magiging magandang, may makakaroon ka ng konting direction. No? So, tapos yung pangalawa, ibig sabihin kailangan maging obedience. Oras na ayaw mag-obey, may sarili mong mundo, no? Wala na, tapos ka na. So, kailangan makinig ka. Lalo na sa magulang. Totoo. No? Kung wala kang magulang, kaibigan, so pipiliin mo din yung kaibigan mo. Opo. Pag wala ka nun, kailangan libro. Opo. Pag wala naman sa libro, kailangan yung mastermind. Gets. Oo. So, kailangan, importante marunong makisama. Pag marunong ka makisama, malayo ang pupuntahan mo. Yun ang pinaka-importante. Yung wala parating masyadong opinionated, hindi makikinig. So, kaya yung 7 habits, napaka-importante. Seek first to understand than to be understood. So, alamin mo, bakit niya sinasabi yun? No, bakit ganun? No, hindi yung iuunahan mo parati. Pag ganyan, pag uunahan mo, away parati. Away. Yes. Napaka-importante po. Iniintindi talaga natin yung mga kapwa natin. Opo. Doc, punta na po tayo sa huling-huling tanong na po. Doc, saan nyo po, paano nyo gustong maalala ng mga tao po? Ano po yung legacy na gusto nyo maiwan? Pahirap ng pahirap. Opo. Gusto ko matatandaan nila ako isang tao willing to help, willing to share. Ang sharing ko, makikita mo sa empleyado ko. No? Lalo na, let's say, my driver. No? Pag meron akong pinapagawa extra sa bahay, no, talagang meron silang extra bayad. Maski na nasa time nila nagtatrabaho. So, binibigyan ko sila ng ano. Tapos, yung importante yung sharing sa financial ng mga tao. Yan ang isang kailangan natin from down or even middle class, kailangan marunong tayo sa financial. So, kung di, maski na ganong kakayaman, mawawala ang pera mo. Totoo po.
So, ang legacy ko, gusto ko magturo, mag-share, matatandaan na ganun. Although, kung may mali, talagang, kung maling-mali, talagang pagsasabihin kita. Opo. No? Sana huwag magagalit. No? Opo. Yun lang Opo. sana matandaan nila ako as ganyan. No? Mga anak ko, Opo. no, ganun din ang ginagawa ko. They even complain. Parati akong galit. Pero actually, hindi. Opo. No? Pero importante, yung message makuha nila. Kung hindi ka magagalit, hindi nila makuha yung message. So, kailangan papaintindi natin sa kanila yung gusto nating gayahin nila. Totoo po. Tsaka pagmamahal din po sa kanila yun. Yes. Tough love po na pinag-uusapan. Doc, maraming salamat po sa oras nyo. Napakarami po namin natutunan. At sana po makabalik pa kami dito para po mas makapag-usap pa tayo sa success and financial po and sa pagpapaunlad po ng sarili. Ang importante, meron pa isang sige po. hindi ko pa na-share sa inyo tungkol sa health. Health. Pero next topic na yun. Opo. Sige po. Napaka-importante. Pag-uusapan po natin yung health kasi pangarap ko rin po makapag-guest ng doktor. So, nakaka-excite po na. Dami po namin pwedeng matutunan sa inyo, Doc. Doc, maraming salamat po. Grabe po talaga yung system nyo. Thank you. Thank you po, Doc. Thank you. Salamat po, Doc. Thank you. Okay po.